tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. At sabay-sabay silang umalis mula sa bahay ng kanilang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa ilalim ng isang malaking punong kahoy at pinag-usapan nila ang kani-kanilang sariling plano. Pagkakataon na nating patunayan na kaya nating gawin. Maghiwa-hiwalay na tayo sa paghahanap at pagtatayo ng ating matitirhan. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Ang pangatlong biik, na pinakamatalino sa tatlo, ang siyang hindi nasihan sa desisyong maghiwa-hiwalay. Alam niyang pwedeng pagsamantalahan ng kabaitan ng kanyang mga kapatid at maaring mapahamak ang mga ito. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas, kaya dapat lagi tayong magkakasama. Lagi mo na lamang kami sinesermonan. Alam na namin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Tama! Hindi na tayo mga mamas boy para maging sunod-sunuran pa. O siya, sige na nga. Meron na lang akong ideya para makatulong. Maaari pa rin tayong gumawa ng kanya-kanyang tirahan at maghiwa-hiwalay. Hindi natin papakialaman ang isa't isa. Ayan! Ganyan nga dapat, kapatid. Tapos na ang usapan. Teka sandali, hindi pa ako tapos. Dapat magkakalapit lang ang mga bahay natin para pwede pa rin nating tulungan ang isa't isa kung may masama mang mangyari. Oo nga, tama naman siya. Oo na, sige na, sang-ayon na ako. Pero sa tingin ko, hindi naman ako magkakaproblema dito eh. Kinabukasan, minarkahan na nila ang pagtatayuan nila ng bahay at naglakbay para kumuha ng mga materyales na ipagpapagawa ng mga ito. Makakatipid ako kung yung bahay ko gawa sa dayami. Mas madali ko ito matatapos. Gagamitin ko yung matitirang pera pambili ng malambot na kama. Kaya pumunta siya sa isang magsasaka. Ginoong magsasaka, gusto kong bilhin lahat ng dayaming ito para sa aking bagong bahay. Aba, syempre, pwede mong bilhin lahat yan. At binenta ng magsasaka ang mga dayami sa unang biik. Masayang bumalik ang unang biik para simulang itayo ang kanyang bahay. Nakakita ang ikalawang biik ng mga ngahoy sa kanyang paglalakad. Malamang mas matibay at presko ang bahay kung gawa sa patpat. Makakabili rin ako ng higaang kutsyon mula sa natitira kong pera. Kaya bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy at bumalik para itayo ang kanyang bahay. Matalino ang bunsong biik, kaya naman nagpasya siyang magtayo ng isang bahay na gawa sa bato para tiyak na matibay ito. Mas mabuti nang sa lapag na lang ako matulog. Basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Kaya naglakbay siya at bumili ng mga bato at simento. Nang palubog na ang araw, bumalik na ang tatlong biik at sinimulang itayo ang kani-kanilang bahay. Natapos ang unang biik sa kanyang bahay kinaumagahan. Wow! Napakagaling ko talagang arkitekto! Nauna kong matapos ang aking bahay sa dalawa kong kapatid. Ngayon, pwede na akong uminom ng tsaa sa loob at magpahinga. Paano siya natapos ng ganung kabilis? Mamayang gabi, siguradong matatapos ko na rin ang bahay ko. Kaya nagtrabaho siya buong magdamag at natapos ang kanyang bahay pagsapit ng gabi. Dahil gawa ang bahay ko sa patpat, tiyak mas matibay ito kaysa sa bahay na dayami. Ngayon, pwede na ako matulog sa loob ng bago kong bahay. Mabilis mang natapos ang bahay ng dalawa niyang kapatid, hindi ito pinansin ng ikatlong biik. Ginawa pa rin niya ang pundasyon ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakita ang dalawang biik na nagtatrabaho pa rin ang bunsong kapatid at pinagtawanan nila ito. Anong nangyari, kapatid? Nahihirapan kang itayo ang iyong bahay? Dapat kasi kinonsulta mo muna ako. Ang bahay ko ang pinakamatibay sa lahat at sigurado ako hindi ito mayayanig ng kahit anong bagyo o sakuna sa mga taong lilipas. Ano? Tingin mo marupok ang bahay namin at sa'yo lang ang matibay, ha? Hindi pinansin ng bunsong biik ang panlalait ng kanyang mga kapatid at tinuon na lang ang pansin sa paggawa ng bahay. Unti-unti, natapos din niya ang kanyang bahay sa loob ng 1 linggo.
Pagkalipas ng ilang araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang mga bahay. Ngunit isang lobo ang nakakita sa 3 biik at napagpasya ang kainin ng magkakapatid. Pinuntuhan ng lobo ang bahay ng unang biik at kumatok. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi maaari. Kahit ano pang iyong sabihin, hindi kita papasukin. Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Eh di sige, gawin mo. Napakatibay kaya ng bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ang bahay na dayami. Nasira agad ang bahay. Sa lakas nito, gumulong ang unang biik sa bahay ng kanyang pangalawang kapatid. Anong nangyari? Bakit napagulong ka papunta dito? Nagtago siya sa ilalim ng mesa at sinabing, Isara mo yung pinto! Dalian mo! Kakainin ako ng mabangis na lobo! Baka makapasok siya dito sa bahay mo! Ha? Ano? Dali-daling tumakbo ang pangalawang biik at sinara ang pinto ng kanyang bahay. Hinandado niya ito para makasiguro. Dumating ang lobo at mariing kumatok sa pinto ng bahay na patpat. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi! Hindi maaari! Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi kita papapasukin! Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Napakatibay kaya ng bahay na ginawa ko! Subukan mo, tusong lobo! Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng malakas ang bahay na patpat. Nasira agad ang ikalawang bahay. Napagtanto ng magkapatid na wala ng bubong ang bahay at wala ring pader sa gilid. Tumakbo ang dalawang biik at agad na nagtungo sa bahay ng kanilang bunsong kapatid. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nanginginig sa takot? Sinira ng lobo ang bahay namin sa kanyang pag-ihip. Baka pumunta siya rito at sirain din ang bahay mo. Bumalik na tayo sa bahay ni nanay. Hindi niya kayang hipa ng bahay kong gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niyo siyang pumunta rito. Mga kapatid, magtago kayo sa estante at huwag kayong aalis doon ha. Kung sakaling makapasok siya para kainin ako. Umakyat sa estante ang dalawang biik at dumating nga ang tusong lobo at mariing kumatok sa bahay. Umalis ka na, tusong lobo. Total, hindi mo naman masisira ang bahay ko. Hindi mo alam kung gaano kalakas sa aking paghinga ng malalim. Ang iyong bahay ay aking sisirain. Sinira ko na ang bahay ng mga kapatid mo. Eh di subukan mo. Maubusan ka muna ng hangin bago mo masira ang bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi ito natinag. Huminga ng lobo ng mas malalim at muling hinipan ng bahay. Ngunit walang gumalaw ni isang bloke. Pagkaraan ng ilang ulit, naubusan ng hangin ng lobo at nawala ng malay. Ngunit bumangon muli ang tusong lobo at tumakbo mula sa malayo upang sirain ang pinto. Nakita ng mga biik ang ginawa ng lobo mula sa bintana. Sabay-sabay nilang hinarangan ang pinto ng bahay. Muli, buong lakas na tumakbo ang lobo sa pinto at bam! Binuksan ng bunsong biik ang pinto at natuwa nang makita ang lobo na wala ng malay. Kaya sinara niyang muli ang pinto. Patay na ang lobo. Hindi siya nagtagumpay na masira ang bahay ko. Malamang nasa tiyan na kami ng lobo ngayon kung hindi mo kami pinatuloy sa bahay mo. Oo nga, bunso. Niligtas mo ang buhay namin. Mga kapatid, malamang kinain din ako ng lobo kung wala kang dalawa rito. Hinarangan natin ang pinto kaya hindi niya ito nasira. Oo nga, tama ka sa sinabi mo. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas. Sama-sama tayong mamuhay at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Pero muli namang bumangon ang tusong lobo at muling kumatok sa pinto ng bahay. Mga pilyong biik, kakainin ko kayong tatlo sa anumang paraan. Umakyat siya sa bubong ng bahay at nagpa siyang dumaan sa tsimeneya. Narinig ng mga biik ang yapak ng lobo sa bubungan at nalaman ng masamang balak nito. Kaya sinindihan ng tatlong biik ang mga kahoy sa ilalim. Pinilit ng lobong makarating sa tsimeneya hanggang sa tuluyan siyang makapasok dito. Mabilis siyang dumulas pababa ng tsimeneya at nahulog sa apoy. At masayang namuhay ang magkakapatid na biik ng masaya at mapayapa.
Ang masayahing prinsipe. Isang araw, sa langit, nakita ng Diyos ang dalawang anghel na nakaupo lang at walang ginagawa. Mukha silang malungkot. Oh, nasa langit tayo. Oh, bawal dito ang nakasimangot. Bakit ba parang ang lungkot ninyong dalawa? Oh. Wala po kami magawa. Wala kaming ginagawa, kaya kami malungkot. Sige, bumaba kayo sa lupa at hanapin ninyo ang dalawang pinakamagandang bagay sa isang syudad at dalhin nyo rito. Kaya naman, agad bumaba ang dalawang anghel sa lupa mula sa langit. Isang estatwa ang nakita nila sa gitna ng isang syudad. Nababalot ito ng ginto. Gawa ang kanyang mata sa bughaw na sapiro at may mamahaling ruby sa kanyang sinturon. Isa siyang ehemplo ng kaligayahan para sa lahat ng mga taga-syudad. Kaya tinawag siyang masayahing prinsipe. O anak, bakit ka umiiyak? Dapat maging masaya ka, tulad ng masayahing prinsipe. At dumating na nga ang taglamig. Palubog na ang araw at may isang ibon na naghahanap ng pagdadapuan para sa paparating na gabi. Lumipad siya papunta sa estatwa at sinabing, Pwede ako magpalipas ng gabi dito sa paa ng estatwa. Tiyak, maiinitan ako rito. At doon nga sa paa ng estatwa, nanatili ang ibon sa gitna ng kanyang dalawang binti. Biglang, may naramdamang patak ang ibon mula sa taas. Tumingin sa langit ang ibon, pero maaliwalas naman ang panahon. Saan kaya nanggaling ang patak na yon? Hindi naman umuulan. At isa na namang patak ang naramdaman ng ibon. Takang-taka ang ibon. Kaya nagpasya siyang humanap na lang ng ibang masisilungan. Lilipad na sana siya paalis. Ngunit nang makita niya ang estatwa, nagulat siya. Umiiyak ang estatwa. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw ang masayahing prinsipe. Hindi na. Bakit? Anong nangyari? Nung nabubuhay pa ako, sobrang saya ko. Andun lang ako sa palasyo. At ni minsan, hindi ako lumabas. Naglalaro ako sa hardin ng palasyo tuwing umaga. At nagsasayaw naman tuwing gabi. Tulad din ako ng lahat ng taong nabubuhay na merong puso at damdamin. Masaya akong naninirahan sa palasyo noon. At hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng mga tao sa labas. Kontento na ako noon sa napakaliit kong mundo. Kaya tinatawag nila akong masayahing prinsipe. Pero ngayong patay na ako, nilagay nila ako dito sa taas ng syudad. At nakikita ko na ang mga tunay na buhay sa labas. Nakikita ko ang paghihirap ng mga taong nakatira rito. At kahit gawa na sa bakal ang puso ko ngayon, nararamdaman kong malungkot sila. Kaya malungkot na rin ako. Bakit ka umiiyak ngayon? Dahil may nakikita akong isang babae sa labas lamang ng syudad. Wala siya mapakain sa kanyang anak. Nananahi siya ng damit para sa isang dukesa na dadalo sa isang sayawan. Umiiyak ang kanyang anak dahil gutom na ito at may sakit. Pero walang mapakain ang kanyang inay. Pinapainom lang siya ng tubig galing sa ilog. Oh, kawawa naman sila. Pwede mo bang dalhin ang aking ruby sa mag-ina? Mukhang kailangan nila ito. Pero kailangan kong pumunta sa Ehipto. Lilipad na ang mga kaibigan ko papunta doon. Dahil taglamig na dito, mainit ang panahon sa Ehipto. Pakiusap, gawin mo na lang ito bilang pabor sa akin. Hay! Sige na nga. Dito na ako magpapalipas ng gabi at bukas ng umaga, ibibigay ko ito sa mananahi. Maraming salamat, kaibigan. Kinaumagahan, kinuha ng ibon ang ruby sa sinturon ng prinsipe at lumipad patungo sa direksyon kung nasaan ang mananahi. Lumipad siya sa ibabaw ng syudad at nagtungo sa palasyo. Nakita niya ang ilang dalagang nagsasayaw at ang magandang dilag na nakatanaw sa may bintana. Hay! Sana bukas ang makalawa, makuha ko ng damit ko. Bakit kaya ang tagal matapos ang mananahi na yun? Lumipad ang ibon sa ibabaw ng syudad, tumawid sa ilog at nakarating sa bayan kung saan nakita niya ang mananahing natutulog sa kanilang maliit na bahay. Nilagay niya ang ruby sa ibabaw ng mesa. Lumipad siya patungo sa kama kung saan natutulog ang isang bata. Dahil sa wasiwas ng pakpak ng ibon, nakatulog agad ang bata. Lumipad ang ibon pabalik sa prinsipe. Habang pabalik sa syudad, bumaba ang ibon sa may ilog para uminom ng tubig.
Habang umiinom ng tubig sa ilog, nakita siya ng isang manunulat at sinabing, Aba, andito pa ang ibon na yon. Hindi pa siya pumupunta sa lugar na mas mainit ang klima. Nilalabanan niya ang panahong hindi mabuti para sa kanya. Parang may leksyon ito para sa akin. Kahit nagugutom ako, kailangang tapusin ko yung sinusulat ko. Ibon pabalik sa prinsipe at bumalik naman ang manunulat sa kanyang bahay na may kwentong naiisip. Nakapagtataka! Mainit ang pakiramdam ko kahit malamig na ngayon. Dahil yan sa kabutihang ginawa mo ngayong araw. Oo nga, tama ka. Bukas na lang ako pupunta sa Ehipto. Huwag ka munang umalis pakiusap. May isa pa akong pabor na hihilingin. Naku! Ano naman yan? Sa malayong bayan, may nakikita akong manunulat at may sinusulat siyang kwento. Pero hindi niya matapos ang kwento sa sobrang gutom niya. Wala pang apoy sa kanyang tsimeneya. Natutulog lang siya sa isang bodega ng isang bahay. At ano naman ang gusto mong gawin ko? Kunin mo ang isa sa mga mata ko at ibigay mo sa kanya. Ah! Mata mo? Hindi ko kayang gawin yon. Pakiusap, gawin mo na. Mamahaling bato yan na mula pa sa India. Malaki ang maitutulong nito sa manunulat. Sige na nga. Dito muna ako magpapalipas ng gabi at pupuntahan ko yung manunulat bukas ng umaga. Kinuha ng ibon ang isang mata ng prinsipe at lumipad patungo sa bahay ng manunulat. Mabilis niyang nahanap ang bahay at pumasok sa butas sa may bubungan. Nakaupo ang manunulat sa mesa at nakatungo ang ulo. Nilagay ng ibon ang sapiro sa mesa at saka umalis. Nakita ng manunulat ang bato. Di kaya galing ito sa mga nagbabasa ng libro ko? Maraming salamat mga kaibigan. Natuwa ang manunulat sa sapirong nirigalo sa kanya. Paglitaw ng buwan, bumalik ang ibon sa prinsipe. Bumalik lang ako para magpaalam. Pupunta na ako sa Ehipto bukas ng umaga. Maaari bang samahan mo ulit ako rito ngayong gabi? Naku, pero kamahalan. Taglamig na dito at mainit ang klima sa Ehipto. Kailangan ko nang makarating doon kaagad. Alang-alang sa buhay ng isang batang babae. Buhay ng isang batang babae? Oo. May isang batang babae sa plaza. Nagtitinda siya ng mga itlog. Pero nahulog ang mga ito at nabasag. Walang kinita ang bata sa kanyang paninda. Baka saktan siya ng kanyang ama pagdating niya sa bahay nila. At paano ko naman siya matutulungan? Kunin mo ang isa ko pang mata at ibigay mo ito sa kanya. Magkakaroon sila ng maraming pera kapag binenta nila ito. Oo, at hindi na kailangan magtrabaho ng bata. Sa halip, makakapag-aral na siya. Naku! Ay, sige na nga. Dito muna ako. Pero ayokong kunin ang isa mo pang mata. Hindi ka na makakakita. Kunin mo na. Pakiusap. Malungkot na kinuha ng ibon ang isa pang mata ng prinsipe. Lumipad siya patungo sa plaza at binigay ang bato sa batang babae. Tuwang-tuwa ang batang babae sa sapiro. Ang ganda naman ito! At masaya siyang tumakbo pauwi. Bumalik muli ang ibon sa prinsipe. Nalungkot siya nang makita ang prinsipe dahil wala ng mata ang mahal na prinsipe. Mabait kang prinsipe. Hindi na ako pupunta ng Ehipto. Sige na, pumunta ka na ngayon sa Ehipto. Mahihirapan kang mamuhay rito hanggang taglamig. Ayoko! Hindi na kita iiwan! At nanatili doon ang ibon. Kinuwentuhan niya ang prinsipe at lagi itong inaaliw. Masaya ang prinsipe kasama ang ibon. Lumipad ka naman sa syudad at ikwento mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Ang ibon sa may syudad at kinuwento sa prinsipe ang kanyang nakita. Bumalik ang ibon sa kaibigang prinsipe. Yung mga mayayaman, masaya sila habang kumakain at umiinom sa kanilang mga bahay. Sa kabilang banda, may mga mahihirap na wala pa ring makain at naghahanap ng tirahan. May nakita ako mga batang nahihirapan ngayong taglamig. Nakatira sila sa ilalim ng tulay, pero pinaalis din sila ng mga gwardiya doon. Nababalot ako ng ginto. Kunin mo ang mga ito at ipamigay mo sa mga mahihirap. Hindi sila dapat naghihirap.
Malungkot man, kinuha ng ibon ang lahat ng ginto sa katawan ng prinsipe at binigay ito sa mga mahihirap. Masaya nilang tinanggap ang ginto. Makakabili na rin ako ng tinapay. Nakakabili na rin ako ng pagkain. Makakabili na rin ako ng tinapay. Nakakabili na rin ako ng pagkain. At dumating na ang taglamig. Natakpan ng nyebe ang buong syudad. Hindi matiis ng ibon ang sobrang lamig. Hanggang sa namatay ito isang gabi. Nang mabalitaan ito ng prinsipe kinabukasan, tila may nabiyak sa kanya. Ito ang kanyang puso na gawa sa bakal. Nang makita ng taong bayan ang patay na ibon, nagreklamo ang mga ito. Dumating ang ilang kawal sa estatwa. Bakit parang ang pangit ang prinsipe? Oo nga, mukha siyang pulubi at hindi prinsipe. May patay na ibon sa paanan niya. Sinong maglilinis nito? Siguro dapat alisin natin ang estatwa na ito. Palitan natin ng mas maganda. Tinanggal nila ang statwa at sinunog ito. Pero hindi nasunog ang puso ng statwa. Kaya tinapon nila to. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang dalawang anghel sa langit, dala ang dalawang bagay, at binigay ito sa Diyos. Anong dala ninyo para sa akin? Silang ibon at isang biyak na pusong bakal. Tinanong sila ng Diyos kung bakit yun ang pinakamagandang bagay na nakita nila. Pinaliwanag nila na ito ang puso ng masayahing prinsipe. Magaling mga anak, tunay ngang ito ang pinakamagandang bagay sa lupa. Kakanta ang ibon ng magagandang awitin at mananatili ang masayahing prinsipe sa syudad na ginto. Ang emperor na walang damit. Noong unang panahon, may isang emperor. Ubod siya ng yaman, pero hindi siya mabait na tagapamahala. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang mga bagong damit. Araw-araw siyang may bagong damit. Sabi nga ng iba, nagpapalit ang emperor ng damit kada oras. Ginagastos niya ang kanyang yaman para bumili ng mga damit na may bagong modelo at estilo. Uy! Bago yata ang damit mo ngayon ah. May bago ka bang ternong damit na isusuot bukas? Ano ka? Hindi naman ako emperor para magkaroon ng bagong damit araw-araw. Oo, may mga pamilya kaming pinapakain. Hindi kami pwedeng maging maluho tulad ng emperor. Wala siyang pakialam sa kanyang kaharian, sa mga tao at maging sa kanyang hukbo. Napakasakim niyang tao! Hindi naman maganda ang napili niyang damit. Pero gusto niyang hangaan natin siya. Pwede mo bang sabihin sa kanya yung totoo? Mapupugutan ka ng ulo kapag hindi mo nagustuhan yung suot niya. Oo, totoo nga yan. Isang umaga, may dalawang manlolokong dumating sa kaharian. Nagkunwari silang gumawa ng damit para sa ilang lalaki doon. Hindi nakikita ng mga tao ang mga damit, pero pilit na ipinagmamalaki ng mga manloloko ang mga damit kaya naniwala na rin ang mga tao. At lagi pa nilang sinasabing matatalino lamang ang nakakakita ng damit na ginawa nila. Nasaan ang damit ko? Hindi mo ba ito nakikita? Ito, hawak ko. Wala akong nakikita. Naku po, isang mangmang na naman ang nakilala natin ngayon. Kami ang pinakamagaling na mananay sa buong mundo. Tanging matatalino lang ang nakakakita ng mga gawa namin at hindi mga hangal na tulad mo. Maging matalino ka para makita mo ang damit mo. Oo nga. Maganda nga siya. Hindi nagtagal, nakilala ang dalawa sa kaharian. Narinig ng emperor ang tungkol sa ginagawa nilang damit, kaya nagpasya siyang magpagawa rin ng damit sa kanila. Dalhin niyo sa palasyo ang dalawang mananahe. Gusto kong gawan niyo ako ng bagong damit. Isang karangalan para sa amin gawin yon. Gagawin namin ang pinakamagagandang disenyo para sa inyo, kamahalan. Tiyak, maiinggit ang lahat ng tao. Pero kamahalan, alam mo ba ang kakaiba mga damit na ginagawa namin? Ano yun?
Tanging mga gwapo at matalino lamang ang nakakita ng gawa naming damit at hindi ang mga pangit at mangmang. Naisip ng emperor na sa ganitong paraan, malalaman niya kung sino sa kanyang mga tagapayo ang hindi nababagay sa kanilang posisyon. Kailangan namin ng pinakamagagandang tela at sinulid na gawa sa seda. Bigyan nyo kami ng panghabi at ilang araw para magawa ang pinakamagandang damit na maisusuot nyo. Nagbigay ang emperor ng maraming pera sa kanila at iniutos sa mga kawal na huwag silang hayaang maistorbo sa kanilang trabaho. Tinago ng dalawang manluloko ang mga biniling materyales, hinanda ang habihan at nagsimulang magpanggap na naghahabi sila. Natakot ang mga tagapayo ng emperor nang mabalitaan ang tungkol sa mga damit. Ikaw, nakikita mo ba mga damit na tinatahi ng dalawa? Nabalitaan ko pero hindi ko nakikita. Paano nga kung hindi natin makita ang damit ng emperor? Mawawalan tayo ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, tinawag ng emperor ang kanyang punong ministro para tignan kung malapit nang matapos ang kanyang mga bagong damit. Natakot ang punong ministro, ngunit sumunod na lamang siya sa utos at pinuntahan ang dalawang mananahi. Habang papunta sa kwarto, inisip ng punong ministro. Mapapahamak yata ako. Paano kung hindi ko makita ang mga bagong gawang damit? Baka palayasin ako ng dahil dito ng emperor. Pumasok ang punong ministro sa kwarto at nakita ang dalawang mananahi sa may habihan. Ngunit tila wala silang telang hinahabi. Tumayo ang dalawa at pinakita sa punong ministro ang mga disenyo na kanilang ginawa para sa emperor. Ang totoo, wala silang hawak na damit. Ngunit napilitan ng punong ministro na magandahan sa hawak nilang damit. Bumalik siya sa emperor. Ano? Nagustuhan mo ba? Maganda po, kamahalan. Maganda ang disenyo nila. Kahanga-hanga. Tunay na maganda. Natuwa ang emperor. Makaraan ang ilang araw, pinadala niya ang mga tagapayo para tignan ang mga mananahi. Pagdating nila sa silid, pinakita ng dalawang mananahi ang mga bagong damit at hinangaan ang disenyong kanilang ginawa. Ito ang pinakamaganda naming gawa para lamang sa emperor. Tingnan nyo ang husay ng aming pagkakagawa. Bagay na bagay ito sa emperor. Litong-lito ang dalawang tagapayo dahil wala naman silang nakikitang damit na hawak ng dalawang mananahi. Lumapit sila sa emperor na naguguluhan. Sabihin nyo, kamusta na ang mga bago kong damit? Maganda po, kamahalan. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n kagagandang damit buong buhay ko. Yun na siguro ang pinakamaganda mong magiging damit, kamahalan. Mabuti kung ganoon. Itanong niyo kung kailan matatapos. Gusto kong makita ang mga damit bago nila ito matapos. Nagtungo ang emperor sa silid ng dalawang mananahi. Kumusta, kamahalan? Tapos na ba ang trabaho niyo? Opo, kamahalan. Handa na ang bago niyong damit. Heto na po. Pagkatapos, kinumpas ng dalawa ang kanilang kamay na tila may pinapakitang mga damit. Pinaliwanag nila ang pagkakagawa ng mga bagong damit ng emperor. Walang makita ang emperor, kaya napaisip siya. Wala akong nakikita. Ibig bang sabihin, hindi ako karapat-dapat na emperor? Mawawala sa akin ang aking trono. Kamahalan, nagustuhan mo ba ang disenyong ginawa namin para sa iyong pulang palyo? Ito po, tingnan nyo. Oo nga. Maganda siya. Nagustuhan ko. Ngayon lang ako nakakita ng kanyang kagandang balaban. Salamat, kamahalan. Kailan matatapos ang aking bagong damit? Kasi gusto ko na silang suotin. 2 araw na lang po, kamahalan. Binigyan sila ng 2 araw ng emperor saka umalis ito. Binabantayan sila ng ilang tao sa palasyo habang patuloy sila sa pagtahi ng damit kahit walang sinulid sa karayom. Litong-lito lahat ng tao sa palasyo. Kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa mga bagong damit ng emperor. Sabik na sabik nang makita ng mga tao ang nababalita ang bagong damit ng emperor. Paglipas ng ilang araw, pinuntahan ng emperor ang 2 mananahi. Handa na ba ang mga bago kong damit? Opo, kamahalan. Ito na po. Magiging kaakit-akit ka kapag suot mo ang mga bago mong damit. Ito na po. Ubarin mo na ang suot mo, kamahalan. Hinubad ng emperor ang kanyang damit at sinuot ang damit na gawa ng 2 mananahi. Pagkatapos, agad tumingin ang emperor sa salamin para makita ang kanyang bagong kasuotan. Wow!
Ni hindi mo maramdaman ang tela dahil kasing ganito na sapot ng gagamba. Nagustuhan mo ba, kamahalan? Oo nga. Napakaganda talaga nito. Magaling ka, punong ministro. Salamat po, kamahalan! 2 alalay sa palasyo ang sumusunod sa kanya upang buhatin ang kunwari buntot ng damit ng emperor. Isang prosesyon ang isinagawa sa bayan at pumarada ang emperor sa harap ng maraming tao. Napansin ng lahat ng tao ang bagong damit ng emperor at hinangaan siya ng lahat. Tuwang-tuwa naman ang emperor sa paghanga sa kanya ng mga tao. Nang makarating ang prosesyon sa may plaza sa gitna ng syudad, isang inosente at walang kamuang-muang na bata ang sumigaw. Wala siyang ibang suot maliban sa kanyang salawal! Hoy, tumahimik ka. Bakit naman kaibigan? Buti pa nga siya nagsasabi ng totoo, tayo hindi. Sinasabi mo bang duwag ako at walang lakas ng loob? Kung matapang ka, sabihin mo kung anong totoo mong nakikita. Walang suot ang emperor! Nakaubad siya! Gulat na gulat ang emperor sa kanyang narinig. Ngunit mas kinagulat niya nang makita ang taong bayan na pinagtatawanan at kinukutya ang kanyang kasuotan. Hiyang-hiya ang emperor. Ngunit hindi siya makaalis agad sa prosesyon. Napagtanto niyang naloko siya at nagsinungaling ang mga tagapayo niyang pumuri sa kanyang damit. Hindi niya pinansin ang tawanan at sigawan ng mga tao tungkol sa kanyang damit. Sa halip, taas noo siyang nagpatuloy sa paglalakad, kasunod pa rin ang 2 niyang alalay. Sa kanyang pagdaan, patuloy pa rin siyang pinagtatawanan ng mga tao. Ang matamis na lugaw. Noong unang panahon sa isang nayon, may nakatirang 2 magkapatid. Ang pangalan nila ay Jane at Ella. Si Jane ang panganay at isang babaeng ubod ng talino, ngunit napaka-arugante niya, palibhasa ay alam niya ito. Sa tingin niya ay siya ang pinakamatalino sa lahat at iniirapan niya ang bawat tao sa nayon na iyon. Ang bunso naman na si Ella ay isang napakabait na babae at malambing sa lahat. Ngunit kahit siya'y kagiliw-giliw, napakamalilimutin naman niya. Ang magkapatid ay di nakikialam sa isa't isa at dahil dito, sila ay palaging hindi magkasundo. Si Jane at si Ella ay sukdol ang kahirapan. Bawat gabi sila ay nagugutom at swerte na kung meron silang kaunting tinapay at kesong makakain. Isang araw, si Ella ay nakaupo sa hapag at nakatitig sa mga ulap. Nang bigla na lamang kumalam ang kanyang tiyan ng napakalakas. Oh, gutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain ng tama. At kahit ngayon wala pang makain. Siguro kapag naglakad ako sa labas, malilimutan ko kung gaano kagutom. Kaya lumabas siya sa kagubatan upang maglakad-lakad. Ang tanging bitbit niya ay isang sisidlan ng tubig. Siya ay naglakad ng naglakad at kinailangan niyang magpahinga dahil siya'y pagod na pagod na. Pagod na talaga ako. At uhaw na uhaw pa. Kailangan ko ng tubig. Ngunit, bago niya ito mainom, may nagpakitang isang matandang babae sa kanyang harapan. Siya ay may kasuotang maitim at mukhang nakakatakot. At muntikan nang mapatakbo si Ella. Anak ko, pwede mo ba ang bigyan ako ng... bigyan ako ng tubig? Uhaw na ako at wala pang naiinom ng 2 buong araw. Napakasama ng ubo ng matandang babae na kahit mukha itong nakakatakot, naawa si Ella sa kanya at ang puso niya ay lumambot dito. Siyempre po. Heto, inumin niyo po ang lahat ng ito. Sana po ay sapat ang tubig para sa inyo. Oh, napakabait mo naman. Maraming salamat sa iyo, aking anak. Hayaan mong suklian ko ang iyong kabaitan sa akin. At sa isang mabilis na iglap, ang matandang babae ay naging isang maganda at batang engkantada. Namangha ng husto si Ella sa kanyang nakita. Wow! Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong hiling
at pagbibigyan ko ito kahit ano pang yung hiling. Kaya sinabi ni Ella kung gaano sila kalugmok sa hirap at kung paano sila magutom halos araw-araw. Kung ganun, naiintindihan ko. Pagka-uwi mo sa inyo, may makikita kang isang palayok sa ibabaw ng lamesa. Ito ay isang mahiwagang palayok. Mahiwaga? Oo, isang mahiwagang palayok. At kailangan mo itong awitan. Magluto ka, munting palayok. At magluluto ito ng matamis na lugaw para sa iyo hanggat gusto mo. At dahil dito, kayong magkapatid ay di na magugutom pa. At pag ikay tapos ng kumain at busog na, sabihin ng huminto ka, munting palayok, huminto ka. At itigil itong magluto. Napakagaling naman. Uuwi na po ako ngayon din. Sandali. At bago ka umuwi, may kailangan akong sabihing isang paalala sa iyo. Para mapasayo ito habang buhay, kailangan mong ingatan ito. Kapag di mo ito iningatan, mawawala ito sa buhay mo. At pagkatapos ay pareho kayong magugutom muli. Tandaan mo ang mga ito. Kung hindi ay magdadala ito ng gutom at problema. Opo. Salamat, mabait naman kukulam. Uuwi na ako agad ngayon din. Kumain ng mabuti, Ella. Sandali lang. Bakit mo ako kilala? Ngunit wala na ang engkantada at di malaman kung saan nagpunta ito. Noon din ay nakauwi na si Ella at nakita ang palayok sa kanilang hapag tulad ng sabi ng engkantada. Nakatayo malapit doon si Jane at iniisip kung saan galing ito. Ella, inuwi mo ba tong palayok na to? Oo, ate. Ang galing ko, di ba? Aba, magaling. Matutuwa lang ako kapag nakagawa ka ng paraan na may pagkain ng palayok na ito. Jane, matutuwa ka sigurado pag sinabi ko sa'yo na yung palayok na yan ay mahiwaga at pakakainin tayo nito habang buhay. Ang kawawa kong kapatid. Dahil sa wala tayong makain, alam kong lumiliit na ang mga tiyan natin. Ngunit mukhang damay na rin ang utak mo sa pagliit ng tiyan mo. Patutunayan ko sa'yo. Tiningnan ni Ella ang palayok at sinabing, Magluto ka, munting palayok. Pagkatapos awitan ni Ella ang palayok ay biglang kumulo at pinainit ang lugaw sa loob nito. Labis ang pagkamangha ni Jane at si Ella naman ay natuwa ng husto. Ilang sandali lang, luto na ang lugaw at nangamoy ito sa buong bahay at pareho silang natakam sa gutom. Pareho nilang tinikman ito at ito nga ang pinakamasarap na lugaw na kanilang natikman. Sa paraang ito, kumain sila hanggang mabusog araw-araw at hindi na nagutom pang muli. Hindi sila nagsawa dito dahil napakasarap nito. Ngunit isang araw, nagpasya si Ella na lumabas ulit. Kailangan kong sabihin kay Jane ang tamang awit para matapos ang pagluluto bago ako umalis. Pero ano nga uli yun? Ano ba yun? Bakit ganyan ang titig mo sa akin? Kasi may importanteng dapat akong sabihin sa'yo. Importanteng bagay? Anong importanteng bagay ang meron ka sa buhay mo? Napakasungit mo naman. Pwes, hindi ko nasasabihin sa'yo. Pupusta akong nakalimutan mo lang ang sasabihin mo. Hindi ko nakalimutan. Aalis na ako. Ngunit sa pag-alis niya, naalala niya ang awit. Oh, ayun, naalala ko na. Pero di na mahalaga yun dahil kumain na siya kaninang umaga. Sigurado akong hindi na siya magugutom. Ngunit di nagtagal, nakaramdam na si Jane ng pagkagutom. Parang gusto kong kumain ng masarap na lugaw. Wala si Ella dito, kaya pwedeng sa akin na lang ito lahat. Lumapit siya sa palayok at pumapalakpak pa sa tuwa. Sinimulan niyang awitan ng palayok. Magluto ka, munting palayok! At ilang saglit pa, nagsimulang kumulo at magluto ang palayok ng paboritong lugaw ni Jane. Buong swapang niyang inamoy ito at nang maluto na, kinain niya itong lahat. Ang sarap talaga nitong lugaw. Busog na ako. Dapat mapatigil ko na to. Ano nga yung awit para doon? Tigil na, munting palayok. Ngunit hindi yun ang tamang awit. Hindi sinabi ni Ella kay Jane ang awit para tumigil sa pagluluto ang palayok. Naku naman, anong gagawin ko? Tama na, ayoko na ng lugaw. Tumigil ka na sa pagluluto. Kahit ano pang isigaw niya sa palayok, ito ay nagpatuloy na magluto ng matamis at mainit na lugaw. Ang kawawang si Jane ay sinigaw-sigawan pa ito, ngunit hindi ito huminto. Ilang sandali lang, umuwi na rin si Ella. Wala naman sigurong masamang nangyari. Ano naman kayang ikasasama ng malimutan ng isang maiksi at kakatuwang awit? Ano itong lumalabas sa ilalim ng pinto?
At naamoy ko rin ang lugaw. Sumilip si Ella sa may bintana at siya'y nagulat sa kanyang nakita. Ang buong bahay ay umaapaw sa malagkit at matamis na lugaw. Ang mga florera at upuan ay nakalubog na rito. Nako, ang laking kaguluhan nito! At nasa na si Jane? At doon niya nakita ang kawawang si Jane na nakatayo sa ibabaw ng mesa na unti-unti nang lumulubog at kinakain ng mainit na lugaw. Anong gagawin ko? Bakit di pa umuwi si Ella? Jane! Jane, nandito ako! Anong nangyari? Ella! Oh, mahal kong kapatid! Kantahin mo ang awit para mahinto na ang palayok na to sa paggawa ng lugaw. Huminto ka, munting palayok! Huminto ka! At sa wakas, ang mahiwagang palayok ay huminto sa pagluluto. Huminto ang lugaw sa pag-apaw mula rito at si Jane at Ella ay nakahinga na maluwag. Salamat naman po at natapos na yun. Pero ang laki ng pinsala nito sa aming bahay. Pasensya na at nalimutan kong sabihin ng awit para sa palayok. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi. May pagkukulang din ako dito. Dapat tinanong ko at nakinig ako sa sasabihin mo kanina. Masyado akong naging arugante at masungit sa'yo. Pero anong gagawin natin, Jane? Punong-puno ang bahay natin ng lugaw. Aabutin tayo ng ilang araw para maayos to. Nag-isip si Jane sandali at pagkatapos ay sinabing, ang daming naghihirap na mga tao dito sa ating nayon. Bakit hindi tayo mamahagi ng lugaw para makakain din sila? Ay, oo! Marami nga tayong mga kasama na sagat ang pagkagutom. Magugustuhan nila ang masarap na lugaw. Kaya umalis si Ella upang sunduin ang mga mahihirap at gutom na tao mula sa kanilang tahanan at sa mga kalsada. Mga kapitbahay, may masarap at mainit kaming lugaw para sa inyo. Sigurado ako magugustuhan niyo itong lahat. Kunin niyo ang mga mangkok at kutsara niyo, halina't kumain. Kaya't pumunta ang mga tao sa kanila na may masayang ngiti sa kanilang mga mata. Pinuno ni Jane ang mga mangkok sa loob at si Ella naman ay namigay nito sa mga taong nakapila. Sarap na sarap sila sa lugaw na inihain. Salamat, Ella at Jane. Naku, 5 araw na akong hindi nakakakain. Labis ang pagpapasalamat namin sa inyong dalawa. Hindi nagtagal ay nalinis na ang bahay. Wala nang lugaw sa kahit saan. Lumabas si Jane mula sa bintana at nakatayo siya sa tabi ni Ella. Masaya si Ella at Jane nang makita nila ang mga masasayang mukha at busog ng ngiti ng mga taong tinulungan nila. Ella, napakasarap sa damdamin na mag-alaga para sa ibang tao, di ba? Tama ka. Sobrang dami nating lugaw. Magkakasya ito sa atin ng ilang araw. Pero hindi natin naisip mamahagi. Hatian natin ng lugaw ang mga naghihirap at nagugutom. Pakainin natin sila araw-araw para hindi na sila magutom kahit kailan. Kaya araw-araw, si Jane at Ella ay lumalabas sa mga kalsada at sa mga tahanan ng mahihirap at namamahagi ng kanilang masarap at malasang lugaw. Nagtagal ito ng mahabang panahon hanggang dumating ang isang araw, lumapit ang isang pulubi. Punit-punit ang suot nitong damit. At nakatingin si Ella at Jane sa paglapit ng matanda. Mga iha, maaari ko bang mahingi ang palayok na ginagamit niyo sa paggawa ng lugaw na ito? Malayo ang aking pinanggalingan at ang aking mga apo ay may sakit. Wala akong mapakain sa kanila. Pwede ko bang maiuwi ito? Anong gagawin natin, Jane? Kapag kinuha niya ito, edi magugutom tayo ulit. Hayaan mo na. Nabusog na tayo nito. At mas masama kapag hindi makakain ng mga bata kapag hindi natin ibinigay ang palayok. Kaya lumapit si Jane sa matandang pulubi at ngumiti. Ginoo, dalhin niyo po ang palayok sa inyong mga apo at pakainin sila ng lugaw. Sana po'y bumuti sila pagkatapos nito. At bigla na lang ang matandang pulubi ay naging isang engkantada. Oh, amang kukulam sa gubat! Labis akong natutuwa sa inyong dalawa. Natutunan niyo na mag-aruga at isipin ng ibang tao bago ang mga sarili niyo. Tumulong din kayo sa mga kapitbahay na mahirap at nagugutom dito sa bayan niyo. Ibig bang sabihin nito? Oo. Ibig sabihin ay mananatili sa inyo ang palayo. Nararapat lang ito. Yay! Masarap at mainit na lugaw araw-araw! At kahit pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Ella at Jane ang pagtulong sa mga mahihirap at nagugutom. Masaya silang nakikita ang masayang mga ngiti sa kanilang mga mukha. At yun ang tunay na nagpapaligaya sa kanilang dalawa. Sa isang nayon sa kagubatan, nakatira ang isang ina at ang kanyang munting anak. Nang araw na iyon, namamasyalang mag-ina sa kagubatan nang natutuwang sinundan ng bata ang isang palaka.
Hinabol siya ng kanyang ina, ngunit agad na nawala ang bata sa kanyang paningin. Hay, saan nagpunta ang batang yun? Una siyang tumingin sa mga palumpong, tapos ay sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi niya nakita kahit saan. Nang marating niya ang sapa, hindi na siya nag-isip pa at lumusog na siya sa tubig na maputik. Nang hindi pa rin makita ang anak niya doon, nagpunta siya sa manukan. At pagsilip niya sa loob ay kinapitan siya ng mga balahibo. Ang walang muwang na bata naman, abala siya sa pakikipaglaro sa palaka. Nang lapitan siya ng isang mangkukulam at inalok siya ng candy. Kamusta ka, iho? Gusto mo ba itong candy? Takot na takot ang bata sa bruha. Nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina. At nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. Sino ka? Lumayo ka sa anak ko! Kalokohan, anak ko ang batang ito. Tumingin ang bata sa kanyang ina, tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Hindi mapigilan ng ina na mapaluha. Habang nagtatalo sila, lumabas ang mga diwata ng gubat. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tunay na ina? Ewan ko. Dalhin natin sila sa Fairyland. Doon malalaman natin ang totoo. Dinala ng mga diwata ang bata at ang dalawang babae sa mundo ng mga engkanto. Malugod silang tinanggap ng pinunong diwata at nakinig sa kanilang kwento. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Ang lalapitan ng bata ay ang tunay na ina. Pareho silang pumayag, ngunit tumakbo ang bata sa bruha. Nang makita ito, sinabi ng ina na kailangan muna niyang maligo. Mabilis siyang naligo at humingi ng isa pang pagkakataon. Handa na po ako, tiyak na makikilala na niya ako. Pinaghanda ng mga diwata ang bawat isa ng pagkain na magugustuhan ng bata. Naghanda ang ina ng masarap na ulam at kanin. Kinain naman ito ng bata, ngunit gumamit ang bruha ng mahika upang maghanda ng isang malaking tsokolating cake. Nang makita ng bata ang cake, tuwang-tuwa siya. Hindi patas. Gusto ng mga bata ang cake. Ngunit tinapos na ng mga diwata ang pagsusulit at ibinigay ang bata sa bruha. Napaiyak ang ina at gustong yakapin ng anak sa huling pagkakataon. Pumayag sila. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng Mama. Kita niyo? Nakilala niya ang amoy ko. Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. Teka lang, yakapin mo rin siya. Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Naging mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. Mama! Ay, natakot siya. Halika na, yayakapin kita sa bahay. Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Nagalit ang bruha, kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Akin ang bata! Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at nilagay sa bisig ng kanyang ina. At agad nilang ikinulong ang bruha. Sa tulong ng mga diwata, ligtas na nakalabas ang mag-ina sa mundo ng mga engkanto. Niyakap ng mahigpit ng ina ang kanyang anak at pinasalamatan ng mga diwata. Salamat din na natuklasan namin na may kasamaan kahit sa malalapit sa atin. At masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho. Mayroon siyang 2 anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam. Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain.
Emily, pagkalinis mo ay magburda ka na para meron kang may benta. Dahil sa katamaran ng mag-ina, si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinorda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba, tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. Tiktilak! Gamitin ang utak! Gamitin ang timba! Utak! Timba! Utak! Timba! Tiktilak! Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar! Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho. Tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot. Ate, pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ng buhay ko! Nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo kaagad doon. Teka, huwag kang matakot, Iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na binalikan ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Inalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh, salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto.
Sa sandaling dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin ng may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. Tiktilak! Si Emily! Ginanto ang babae na siya! Tiktilak! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Ha? Pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka. Mahal kong anak. Labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. At tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan nanggaling si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot. Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly. Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho. Nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Opo. Kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto. Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik sa halip na ginto. Ano bang nangyari? Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, bumilang ka ng 3 at umuwi ka na. 1, 2, 3. Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumilaok ang manok. Tiktilak! Si Emma! Puti kang babae na siya! Tiktilak! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniatas sa kanya. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily.
Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda. Isang araw, ang mabait na si Nanay Holly ay lumabas para magdilig ng mga bulaklak sa hardin. Maya-maya, may nakita siyang 3 matipunong mga ngaso na nakatingin sa bahay niya. Nagtatakang nilapitan sila ni Nanay Holly. Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso, kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo nang matutuluyan ng mga ngaso. Huh? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigibay namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. Naglakad sila patungo sa bahay na tumatawa. Sinubukan silang pigilan ni Nanay Holly, ngunit nabigo lang. Nagsimulang manira ang mga mangangaso ng mga pinto at bintana gamit ang kanilang mga palakol. Nagmamadaling pumunta si Nanay Holly sa hardin ng bulaklak sa kagubatan at malakas siyang humingi ng tulong. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Sakto naman, napakinggan ni Emily ang boses na nagmumula sa balon. Ha? Nanay Holly? Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Emily, pumunta ka dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Tuwang-tuwa si Nanay Holly nang makita siya. 3 mangangaso ang dumating at sinimulan nilang gibain ang bahay ko. Gagawin daw nila itong silungan ng mangangaso. Pero doon ka nakatira sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito dapat ginagawa. May ideya ako. Iligtas natin ng bahay mula sa masasamang tao. Habang ang mga mangangaso ay nagsisira sa loob ng bahay, isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Hoy, nakita mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Baka naman oso. Medyo natakot sila nang dumaan uli ang anino sa bintana. Huh? Ayun na naman. Sigurado akong oso nga yun. Kinuha nila ang kanilang mga palaso at sumugod palabas. Ngunit hindi oso, kundi isang pangit na matandang mangkukulam. Hay, mga mangangaso! Ang bahay na ito ay puno ng mga multo at engkanto. Umalis na kayo dito! Ngayon na! Hindi nahahalata ng mga mangangaso na ang bruha ay si Nanay Holly. Hindi ako naniniwala sa multo, matandang bruha. Kung hindi ka maniniwala, may isa ko nang mangyayari sa'yo. Ako ang pinakamatandang mangkukulam dito. Ano man ang sabihin ni Nanay Holly sa mga mangangaso, hindi sila makumbinsi. Nagpatuloy sila sa panghihimasok sa bahay at sa pagwasak nito. Sinabi ni Nanay Holly kay Emily na nabigo siya sa paglinlang sa mga mangangaso. Nakaisip si Emily ng bagong ideya. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw habang ang 3 ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin! Natakot ang mga mangangaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang florera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung florera? Binagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil nyo nga nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi nyo? Hindi ba kayo? Habang nagtatalo-talo ang mga mangangaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig.
Hindi na kaya ng mga mangangaso ang takot, kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan at natatawa siya sa nangyari. Si Emily pala yung nakakatakot na boses at binagsak niya ang mga bagay gamit ang manipis na tali. Mga kasama, ginulo lang tayo ng matandang bruha. Ituloy na natin ang trabaho. Pagpasok ng mga mangangaso, naroon ang multo na may malalaking itim na mata. Sa takot ay kumaripa sila ng takbo. Parang nagbubuhol-buhol ang mga paa nila sa pagmamadali. Ang inakala nilang multo ay si Nanay Holly pala. Sa bilis ng takbo ng mga mangangaso ay naligaw sila ng landas. Maya-maya ay may nakasalubong silang dalaga. Hoy, Binibini, huwag kang pupunta doon. May bahay doon na minumulto. Sinumpa ata kami ng multo. Kaya naliligaw kami ngayon. Oh, malas naman. Kunin niyo ang susi na ito. Gamitin niyo sa makikita niyong ginintuang tarangkahan. Sige na, bilis na. Kinuha ng mga mangangaso ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang dalagang iyon ay si Emily na nanakot sa kanila. Sa di kalayuan, lumitaw ang gintong tarangkahan sa mga mangangaso. Ang pagkataon ng bawat mangangaso na dumaan sa tarangkahan ay binago. Naglaho ang kanilang mga palakol at palaso. Hindi na ako mangangaso. Lahat ng hayop ay kaibigan ko na. Igagalang ko ang kalikasan at poprotektahan ng mga puno at halaman. Hindi na ako maninira ng bahay o ari-arian ng iba. Naging mabuti ang tatlong mangangaso sa kanilang pag-alis. Samantala, masayang bumalik si Emily kay Nanay Holly. Tingnan mo, Nanay Holly! Kaya pala nating bawiin ang bahay mo. Oo nga, hindi tayo ang napalayas. Sila ang pinalayas natin. Ngunit ang bahay ni Nanay Holly ay gulo-gulo at sira-sira. Napagkaisahan nilang ayusin ang bahay. Kaya lang, kailangan nilang humingi ng tulong kay Emma. Pero si Emma, hindi niya gusto ang magtrabaho, di ba? Pumunta si Emily sa hardin at tinawag si Emma. Nang malaman ni Emma na kailangan ng tulong ni Nanay Holly, masaya siyang pumunta doon. Ilang araw silang nagtulungan sa pag-ayos at paglinis ng bahay. Sa gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kababaihan. Dahil kapag nagtutulungan ng mga babae, mas madali nilang nalulutas ang bawat problema.